Ngalan ng Panginoon, kahit ang Panginoon Jesus, nung siya ay magpasimula, nung dumating siya rito, hindi mag-garbo. Bakit? Dumating ang Panginoon Jesus sa isang simpleng pamilya, pero mahal nila ang Diyos. Si Maria at si Jose. At pagkatapos, simple lang din yung pinagsin kung saan ipinanganak ang Panginoon. Meron ba sa inyo pinanganak sa koral, sa kulungan, o talian ng mga hayop? Wala, di po ba? Ang Panginoon Jesus, meron lang kasimple. Mula sa isang simple ay nagkaroon ng pagbabago ang ating buhay. Kaya, salamat sa Panginoon, ngayon narito na tayo. At mula dito ay umusad yung gawain ng Diyos. Kinakwento ko ba ng boy kanina? Ganon eh, doon pa lang. Dito nagsimula eh, hanggang sa nakarating sa Bilya. Kaya yung Bilya ay bunga rin ng gawain dito hanggang sa napapunta ang Pastor Thompson. Pastor Thompson eh, kasama ko dati yan eh. Lilipid kami sa Bulacan, sa Nueva Ecija. Dapat ay ipapadala siya sa Pampanga. Sabi ko, huwag na, doon lang sa Mindoro. Kaya napapunta si Pastor Thompson sa Mindoro. At salamat sa Panginoon, nagkaroon tayo sa nauhan, bunga rin ito yan. At unti-unti umusad at naging bahagi ito. Kauna-unang gawain dito yung nandun sa kaligtasan ng mga unang panahon. Hanggang sa unti-unti ay pinagako ng Diyos. At mula sa gawain ito, ay unti-unti nagkaroon ng mga gawain sa iba't ibang lugar. Kaya purihin ang pangalan ng Panginoon. At yung kaligtasan naman ay patuloy din umuusad at nagkakaroon ng mga gawain sa iba't ibang lugar. Kaya purihin ang pangalan ng ating Panginoon. Loobin ng Diyos, manalangin ko sa Panginoon, nawa sa loob ng 10 taon, kung gaano man karami ang gawain natin ngayon, doble na after 10 years. Dobling simbahan. Para sa kalwalhatian ng Panginoon, hindi para sa pangalan ng organisasyon, kundi para lamang sa pangalan ng Panginoon. Sapagkat hindi tayo nagpaparami para masabing marami. Magpaparami tayo sa gusto ng Diyos ng marami na mapupunta sa langit. Hindi sa karangalan ng simbahan, hindi sa karangalan ng organisasyon, hindi sa karangalan ng pastor, kundi una sa lahat sa karangalan ng ating Panginoon. Because in everything we do it for the glory of God. Ano mang gagawin natin sa Panginoon, walang maliit, walang malaki, lahat yan ay mahalaga sa Panginoon. At pag pinagsama-sama natin, magagamit yan sa kapurihan at kadakilaan ng banal na pangalan ng Panginoon. Amen? Amen. Ang Diyos natin ay mabuti. Amen. Sa umpisa, maraming tiis, maraming sakripisyo, pero tuloy-tuloy lang. Kagaya nung nakasulat dyan, no? Sabi, magpakatatag tayo. Sa umpisa talaga, maraming tiisin, maraming makikipagtaka, parang walang mangyayari. Pero darating yung panahon, kagaya ng puno ng mangga, tinanim mo ngayon, yung normal na pagkatanim ng mangga, inalagaan mo, tagal bago magbunga. Di ba? Gano'ng patagal na mamunga ang mangga simula sa pagkakatanim? Mga 5 taon. Yun yung normal. Kaya huwag kang mangarap na magbunga pagkaraan ng 1 taon na pagdidilig. May bunga na. At pinapagalitan mo yung mangga. 1 taon ka na, di ka pa namumunga. Pagka ginawa mo yun, may tama ka. Malamang kailangan mo na-check up. Pero pagdating ng panahon, makikita natin yung magiging epekto dito. Makikita natin yung pagkilos, yung paggawa ng Panginoon. Kaya noon parang walang mangyayari sa gawain ng Diyos. At ngayon ay pinalago ng ating Panginoon. Kaya nagpapasalamat din sa Diyos sa kabutihan niya. Yung nakaraang ikot namin dito at humayo at nagbahagi. Ang Diyos ang kumilos at gumawa. Nawa ay huwag masayan yung ating pinagsikapan para sa kapurihan lamang ng pangalan ng Panginoon. Ngayong oras na ito, mag-aral tayo ng salita ng Diyos. Gusto niyo po bang mag-aral? Yeah. O gusto niyo, pakantahin na natin si Pastor Bernard. Ang pag-uusapan natin ngayon, binigyan ko pamagat. Pinakinggan ko yung sermon ng kami ni Pastor Joan ay parang marami na yata nasabi sa Pastor Joan. Akala ko itututukan ng to kasi wala na akong masabi. Ang pag-uusapan natin ngayon ay pinamagatan kong hangunin dito sa tema ninyo. Sabi diyan, hold fast. Hold fast. Pagka diniretso yung salitang hold fast.
Hawakan mabilis. Hold fast. Pero anong ibig sabihin ng ating pag-uusapan? Ibig sabihin ng ating pag-uusapan. Hello. Ang ibig sabihin ng ating pag-uusapan, hold fast. Sabi ko sa pagkakatagalog, ang banggit sa pagkakatagalog, ano eh? Ano yung sabi dyan? 10:23, magpakatatag tayo. Magpakatatag. O magpatuloy. Magpakatatag. Dito sa salin na binasa ko, ang sabi ay magpakatatag. Hold fast. Magpatuloy. Manatiling matatag. Yun, isa pa sa pwedeng sabihin. Ang ibig sabihin ng hold fast ay magpakatatag tayo. O manatiling matatag. Kasi manatili nga, pero hindi naman matatag. Manatili, at ang totoo, makakapanatili tayo pagka tayo ay matatag. Kaya, yan ang pag-uusapan natin ngayong oras na ito. Bakit ba kailangan tayong manatili na nagpapakatatag sa Panginoon? Kasi, sa Kanya, tiyak tayo. Bakit tayo mananatiling? Hello. Bakit tayo mananatiling magpapakatatag? Bakit tayo mananatili sa Kanya? Kasi nga, sa Panginoon, sigurado tayo. Huwag kayong mananatili sa isang sitwasyon na alam niyong walang kahihinatnan. Manatili lang kayo sa inyong kinalalagyan dahil alam niyo may kahihinatnan yung inyong pananatili. Pag tayo nanatili sa Panginoon, kasi yung ibig sabihin ng hold fast ay magpakatatag, ibig sabihin sa masabawa ko ng kahulugan, manatili tayo. Manatili tayo nakatayo sa Panginoon. Manatili tayo na naglilingkod sa Panginoon. At kaya tayo nananatili sa Kanya, sa kabuuan itong gusto kong sabihin, para kung sakaling makatulog kayo, sa kabuuan itong gusto kong sabihin, mula sa salita ng Diyos, ang gustong ipaunawa sa atin ay, kaya tayo mananatili sa Kanya, at magpapakatatag sa Kanya, at tuloy-tuloy na maglilingkod sa Kanya. Kasi sa Diyos, sigurado tayo. Kayo ba sigurado kayo sa Diyos? Ang ibig sabihin may kahihinatnan yung buhay natin sa Kanya. Kahit pa kung dumadaan ka ba sa problema ngayon, dumadaan ka ba sa pagsubok ngayon, o ano man yung sitwasyon mo, pero sa dulo nito, tagumpay pa rin. Hindi ang dulo ng problema, problema pa rin. Ang dulo ng problema, solusyon sa problema. Ang dulo ng mga pinagdadaanan, tagumpay pa rin. Kaya sa kabuuan itong sermon na pinag-uusapan natin o ng mensahe, ay pinapaunawa sa atin, ang buod ng mensahe nito ay pinapaunawa sa atin, sa Panginoon, meron tayong kasiguraduhan. In Him, we are sure. Bakit tayo sure? Kasi Diyos siya. Makapangyarihan siya. Walang imposible sa Kanya. Kagaya ng kwento kanina ng ng church history. Parang walang mangyayari. Wala bang nangyari? Meron din po ba? At pagkatapos nga nitong gawain, may mangyayari pa uli. Ano yun? Hindi kakainin tayo. Mali bang ayaw ninyo? Taas kami ng ayaw kumain. Di ba? Parang walang mangyayari, pero may nangyari. Dati yung church nandiyan, nasira, o di na lang gumanda. At saka nung napalipat nito yung church, underground. Kasi pababa ng lupa Kaya hindi nga nakikita ng mga tao sa kalsada, may nag-aawitan, hindi kita, nasa ilalim ng lupa Diba? Kasi malalim ito Sinampakan lang natin. Kaya pag nagsiservice sa mga tao mula sa kalsada, pababa sa lupa. Kaya dati itong church ay underground church. Ngayon, overground church. Overground. At ang prayer ko sa Panginoon, at dapat maging prayer natin, lalo pa tayong tulungan ng Diyos, at dapat sa susunod na anibersaryo, naka-extend na tayo dyan. 3 metro, dapat natampakan na yan, napadera na natin, para nandiyan na. Para hindi tayo nakakalat. At loobin ng Diyos pati dito sa side na ito. Next year. Kasi sa Panginoon, sigurado tayo Hindi tayo naglilingkod at walang mangyayari sa atin. Nung nakaraang punta namin dito, magandang ginawa ng Panginoon. Maraming gastos. Pero pag uwi namin, binigyan kami ng Diyos sa sasakyan yan, dala-dala namin. Wala kami pambili niyan.
at gumawa ng paraan. Yan ang dala namin ngayon. Bakit? Kasi sa Diyos may mangyayari. Kaya manatili ka. Ngayon, pag umalis ka, talagang walang mangyayari sa iyo. Kaya nung papunta kami rito, kinukwento ko lang kay Pastor Alani. Sabi ko, parang mura bulog doon sa sasakyan na kinuha ni Pastor Romea. Hindi ko alam, pag uwi ko, tinawagan na pala yung bilihan ng sasakyan. Kaya pala kinukuha yung ID ko, in-apply na pala ako ng sasakyan. Kaya pagdating ko, approve na, kukunin na lang. Kaya yan, nagamit namin ngayon. Bakit? May kasiguruhan sa Diyos. O may problema tayo ngayon. O may pagsubok tayo ngayon. Pero hindi ito matatapos na ng buhay natin. Amen? Amen. Okay, mag-aaral tayo na. Mag-aaral pa tayo o kakanta lang si Pastor Bernard? All pass. Ayan. Dalawang punto lang po yung aking sasabihin. No? Una, why we should hold fast. Bakit kailangan tayong magpakatatag? O bakit kailangan tayong manatili sa Panginoon? Why we should hold fast. Bakit kailangan tayong manatili sa Diyos? Ngayon, ano ba ibig sabihin talaga ng salitang hold fast? Ang ibig sabihin ng salitang hold fast ay keep, panatiliin, detain. Ano ba ibig sabihin ng detain? Pag kayo inimbitahan sa presinto, di na kayo pinauwi, ano tawag doon? Detain. Ang ibig sabihin ng hold fast, detain. Para bang ikinulong mo yung sarili mo na at ayaw mo nang umalis doon. Ang ibig sabihin ng salitang hold fast, hindi ibig sabihin ng fast ay pabilis. Ang ibig sabihin ng salitang fast ay keep, panatiliin. Ang ibig sabihin pa rin ng salita na yan ay detain. Sa Tagalog, i-detain na. Pero ito, hindi na talagang Tagalog. Kaya lang, nung tayo Pilipino, binabaybay na lang natin. Pag tinibitahan ka sa presinto, sabi mo, taka sa presinto, ibitahan ka lang namin, hindi ka na nakauwi, kinulong ka na, detain ang tawag doon. Kaya pag sinabi ng salita ng Diyos, hold fast, ang ibig sabihin nun, inilalagay mo na yung sarili mo doon sa pinaniniwalaan mo. Ikulong mo yung sarili mo doon sa pinaniniwalaan mo. Bakit may kukulong yung sarili mo doon sa pinaniniwalaan mo? Ibig sabihin nun, dahil ito yung totoo, ayoko na makawala dito, dito na lang ako. Yun ang ibig sabihin ng hold fast. Kaya yung iba, nakalampas, umalis, ano nangyari? Hindi naging maganda. Bakit? Hindi na ikinulong yung sarili mo eh. Ibig sabihin, ilagay mo yung sarili mo at sa parang ganito yan, dahil totoong Diyos, kaya hindi na ako aalis sa Kanya. Ikukulong ko na yung sarili ko sa Kanya. O ibig sabihin, wala na ako ibang pupuntahan. Dito na lang ako. Yun ang ibig sabihin ng hold fast. Ang ibig sabihin din niya ay retain. Yung detain, kung inibitahan ka sa presinto, kinulong ka. Yung detain, yung retain, pinanatili mo na yung sarili mo doon. Bakit natin kailangan panatilihin yung sarili natin sa Diyos? Kasi tiyak tayo sa Kanya. May sigurado tayo sa Kanya eh. Kaya bakit tayo alis? Kaya iba alis, may problema, ganito. Eh kasi malis kayo, pero hindi ako alis. Sabi nga ni Josue, mag-isip kayo ngayon. Pero ako at ang aking sambahayan, maglilingkod kami sa Panginoon. Ang gusto niya sabihin, pero ako at ang sambahayan, mananatili lang ako sa Diyos. Bakit? Eh kasi may tiyak sa Panginoon. May pag-asa sa Panginoon. Kasi kung hindi totoo yan, baka ako na ang naunang umatras. Baka hindi na tayo nagkakilala. Matagal na akong umatras sa paglilingkod. Bakit? Eh nung kami nagsimula, talagang parang wala mangyayari. Hindi mo alam saan kung walang susubo. Hindi kagaya ngayon. Wala ka na yung katawan mo sa kakakain. Eh hindi mo alam saan kung walang kakainin eh. Pero lagi sinasabi ng aming Ama, hindi, manatiling tayo. Bakit? Kasi may kasiguruduhan sa Kanya. Marahil pwede kang magyabang ngayon. May pera ako, may edukasyon ako, meron akong ganito. O sige, umalis ka sa Panginoon, manatili ka dyan. Later on, marirealize mo, yung palang pinanghawakan mo. Dito ako, mas okay, maganda ang bahay ko rito. Eh, lumindol, nag-giba, wala na. Eh, ang Diyos, kahit lumindol, hindi nag-giba. Kaya matutulungan ka pa rin ng Panginoon. Mahaabot ka pa rin ng Diyos. Nanatili yung church na ito sa Panginoon. Dati nandiyan. Ano nangyari? Nag-iba yung simbahan dyan. O, ito na. Kaya pag nag-iba ito, mas gaganda pa lalo ito.
Dati yung simbahan, ikot-ikot, parang walang mangyayari. Pero nung ginawa ng lingkod ng Diyos, una na si Pastor Jay, nanatili lang. Ano nangyari? O, di na, dito na kayo. Yun ang ibig sabihin ng hold fast. Manatili, kaya sa Tagalog, yung pagkakatagalog kasi parang in-explain eh. Magpakatatag kayo. Ibig sabihin, pag sinabi sa magpakatatag kayo, mga kapatid, may problema kadadaanan. Ang bahay, kaya mo pinapatibay kasi baka dumaan si Yolanda. Okay lang kung madadaan si Marites, chismis lang ang dala nun. Di ba? Eh pagka si Yolanda, hindi lang chismis ang dala nun eh. Mahangin talaga yun. Mas mahangin kay Rod Navarro yun. Kilala di ba si Rod Navarro? Kaya, ang ibig sabihin ng hold fast ay, ang ibig sabihin pa ng salitang hold fast ay possess. Ang kining. Halimbawa ito, tubig. Ang kining mo, parang kayamanan na, yan ang kayamanan ko. Yung manatili sa Diyos. Tinan niyo kwento ni Brother Boy kanina. O, gagawa tayo ha. Eh, saan yung materyales? Bukas meron. Wala ngayon, pero bukas meron. O, kinabukasan, meron ba? Meron. At trabaho tayo, kaya lang, walang kakainin. Pero may nakain ba? Meron. Bakit? Kasi, inangkin mo eh. Yun ang pinakakayamanan mo. Ibig sabihin, possess. Kung nandiyan yan, hindi, akin na yan. Ito na, akin. You possess it. Sa'yo na yun. O dahil ang Diyos na inangkin mo sa buhay mo, may nagagawa yung Diyos. Kaya pag sinabing magpakatatag, kasi merong magsasabi siya, walang mangyayari sa'yo. Hindi. Ano walang mangyayari? Akin to. Sa Panginoon ako. Siya ang kayamanan ko. Yun ang ibig sabihin ng hold fast. Ano pa ibig sabihin ng hold fast? Stay. Ibig sabihin ng hold fast ay stay. Manatili. Kahit anong mangyari, manatili. Sabi ng inawit kanina, pangako nyo'y aking panghahawakan. Yung iba hindi na naniwala, pero hindi, sige, balis kayo. Pero ako, pangako ng Diyos. Maring wala ako kayo, meron bukas, meron na ako. Ganun kabuti ang Panginoon. Kaya, yun ang ibig sabihin ng salitang hold fast. Ngayon, ang tanong sa unang punto, bakit nga ba tayo dapat manatili sa Diyos? Bakit nga ba tayo dapat magpakatatag sa Diyos? Ang unang dahilan ay nandito mismo sa tema. Because He who promised is faithful. Bakit tayo kailangang manatili sa Diyos? O bakit kailangan tayong magpakatatag sa gitna ng maraming problema? Because He who called is faithful. Dalawa lang punto sasabihin ko sa inyo. Unang punto ay, bakit kailangan tayong magpakatatag? O bakit kailangan tayong manatili sa Diyos? Ang sagot ay, dahil yung tumawag sa atin, tapat. Sino yun? Ang Diyos. Ano ibig sabihin ng salitang tapat? Hindi yun yung kagaya nung sa palengke. Sa palengke kasi iba ibig sabihin ng tapat. Okay. Ano ibig sabihin ng salitang tapat? Mapagtitiwalaan. Trustworthy. Yung bakit tayo mananatili sa Diyos? Bakit tayo magpapatuloy sa Diyos? Bakit tayo magpapakatatag sa Diyos? Kasi yung tumawag sa atin ay tapat. Faithful. Ano ibig sabihin ng faithful? Mapagtitiwalaan. Ang Diyos pwede natin pagtiwalaan. Yung katabi nyo, pwede nyo rin pagtiwalaan. Kaya lang, may hangganan yan. Sabi mo sa katabi mo, itiwala ako sa iyo. Sa akin ako, kakapat. Ang ibig sabihin pa ng salitang faithful ay sure. Ano ibig sabihin ng salitang sure? Sigurado. Bakit tayo mananatili sa Panginoon? Ang sagot, dalawa lang ang sagot. Ang unang sagot ay, kasi yung nangako sa atin ay tapat. Ano ibig sabihin ng tapat? Mapagkakatiwalaan. Pangalawa, ay ibig sabihin ng salitang tapat, sigurado. Kaya nga doon sa Psalms 23, ang sabi, surely goodness and mercy shall follow me. Tiyak, kabutihan at kaawaan nyo ay sa akin. Bakit tayo mananatili sa Kanya? Kasi tapat siya. At ang ibig sabihin ng tapat ay mapagtitiwalaan.
Ibig sabihin ng salitang tapat ay sigurado. Pag lumapit ka sa Kanya, sigurado. Ang ibig sabihin pa ng salitang tapat ay relied. Relied on. Ano ibig sabihin ng relied on? Maaasahan. Bakit tayo mananatili sa Diyos? Ang sagot ay, kasi yung tumawag sa atin ay tapat. Ano ibig sabihin ng tapat? Mapagtitiwalaan. Ano ibig sabihin ng tapat? Sigurado. Ano ibig sabihin ng tapat? Maaasahan. Kaya bakit ka mananatili sa Kanya? Siyempre, maaasahan ko yun. Pag umalis ako ron, wala na akong pag-asa. Yun yung inaasahan ko. Kaya, ang Diyos na nilalapitan natin ay maaasahan natin. Ang ibig sabihin pa ng salitang tapat ay true. Totoo. Bakit nyo inaasahan minsan yung ibang tao? Kasi totoo yung sinasabi niya. Pero pagka hindi totoo, siya pala si Marites, na asawa ni Mario. Sana walang Marites sa inyo, at sana kung walang Mario. Kung meron man, hindi kayo tinutukoy. Mali bang ipamuhay niyo? Bakit tayo mananatili sa Kanya at magpapakalakas sa Kanya? Kasi yung tumawag sa atin ay, anong sagot? Salita kayo, anong sagot? Tapat. Yan. May libre kayo pansit mamaya. Magaling po kayo mabuti. Bawat sagot, kasi pagka isa lang nasagot nyo, walang kanin, pansit lang. Kasi, siya'y tapat. Ang ibig sabihin ng tapat, ulitin natin ay mapagtitiwalaan. Pangalawa, sigurado. Pangatlo, totoo. Pang-apat, maaasahan. Kaya magtitiwala ka, mananatili ka sa Kanya. Bakit? Naaasahan ko siya. Isa pa dahil totoo siya. Bakit nasasama sa sinungaling? Dadalhin ka niya kung saan. Sama ka sa akin. Maganda mangyayari sa atin doon. Totoo, oo. Pero pagdating ko rin, napahama ka bakit? Sinungaling eh. Ang Diyos hindi sinungaling. Kaya, mananatili ako sa Kanya. Magpapatuloy ako sa Kanya. Magpapakatatag ako sa Panginoon kasi alam ko, kahit may problema ako ngayon, alam ko malulutas yan. Dinadaanan ko lang yan. Pero pagdating sa dulo, tagumpay na ako. Amen? Amen. Kaya, yun ang dahilan kung bakit tayo magtitiwala sa Kanya. Kung bakit tayo mananatili sa Kanya, sapagkat yung tumawag sa atin ay tapat. Kaya tama yung sabi ng awit, pangako niya ay aking pangahawakan. At mapapatunayan natin siya'y totoo, mapagtitiwalaan, maaasahan, sigurado. Bakit? Kasi nung nahulog ang tao sa pagkakasala, nangako ang Diyos, ano ang ginawa ng Diyos? Sinabi niya, magpapadala ako na magliligtas sa inyo. Tinupad ba ng Diyos? Opo. Tinupad niya yung kanyang pangako. Kaya, naaasahan natin siya. Sumama kayo sa taong tapat. At magiging mabuti ang buhay niyo. Higit sa lahat, sumama tayo sa Diyos. Sapagkat siya'y totoong tapat, maaasahan, mapagtitiwalaan, palaging nariyan sa lahat ng panahon. Sa panahon naman ng kahinaan o sa panahon man ng kalakasan, nariyan ang Panginoon. Okay, tanungin ko kayo ulit. Bakit tayo kailangang manatili sa Diyos? Ano ang sagot? Dahil siya ay tapat. Ayan, may pansin na kayo. Pangalawang sagot. Bakit tayo kailangang manatili sa Kanya? Buksan niyo yung Bible sa Hebreo. Hebreo 12. Sabay-sabay natin basahin. Natin yung sagot. Yung pangalawang sagot. Hebreo 12:28. Nakita po ba ninyo? Di ba 10 kanina? 12 tayo ngayon. Chapter 12, verse 28. Nakita po ba ninyo? Okay, basahin natin ng malakas ha. Panalig natin kay Satanas. Okay, Hebreo 12:28. Tayong lahat. Kaya magpasalamat tayo sa Diyos sapagkat tumanggap tayo ng isang aryang hindi nayayanig. Sambahin natin ang Diyos sa paraang kalugod-lugod sa Kanya, may paggalang at pagkatakot. Okay, bakit kailangan tayong
magpakatatag, manatili sa Panginoon, tuloy-tuloy na maglingkod sa Kanya, sapagkat, ang sagot diyan ay, sapagkat tumanggap tayo ng kahariang hindi nayayanig. Unang dahilan, bakit kailangan tayong manatili sa Panginoon? Dahil, ano sabi natin kanina? Because He is faithful. Number one, He who promised is faithful. Siya na nangako ay tapat. Pangalawa, His kingdom that we receive will never be shaken. Ang unang dahilan why we should hold fast, bakit kailangan tayong manatili sa Kanya, ang unang sagot ay, He who promised is faithful. Siya na nangako ay tapat. Inuulit-ulit ko ito kasi gusto kong pumasok talaga sa puso't isipan ninyo. Dahil kaya napapalayo ang iba at hindi nakapagpatuloy, hindi nila naintindihan yung kanilang tinanggap. Pangalawa, diyan sa binasa natin, His kingdom that we receive will never be shaken. Ang kanyang paghahari na ating tinanggap ay hindi mayayanig o hindi mawawasan. Bakit tayo kailangan magpakatatag sa Panginoon? Bakit kailangan tayo manatili sa Panginoon? Why we should hold fast? Because the kingdom that we receive cannot be shaken. Yung Diyos na tinanggap natin sa Panginoon, yung Diyos na tinanggap natin sa buhay natin, hindi siya mayayanig. Ibig sabihin ng hindi mayayanig, hindi siya matatalo, hindi siya mabibigo, hindi siya magkukulang, hindi siya magpapabaya. Walang makakapagtagumpay sa Kanya. Kaya, ito na kung sasama. Bakit tayo kailangan manatili sa Diyos? Why we should hold fast? Number one, because He who promises is faithful. Number two, because His kingdom that we receive will never be shaken. Yung Diyos na tinanggap natin at yung paglilingkod na tinanggap natin, hindi ito magigiba. Hindi ito matatalo, malibang ayaw mong manalo. Ang Diyos na tinanggap natin at ang paglilingkod na tinanggap natin, hindi yan natatalo. Kaya lang yan matatalo kung ayaw mong manalo. Tingnan ninyo yung gawain ng Diyos. Dito na lang tayo mag-focus. Kasi maraming pwedeng ikwento, pero dito na lang, dahil ito ang may anniversary. Balikan natin yung church history. Di ba ang daming pinagdaanan? Kalala ko nga dati si Pastor Jane, doon sa palengke nakatira. Yung apartment doon, sa tabi ng imbakan ng mga gasol. Pag nasa Maynila ako, lagi ko siya naiisip yun. Bro, tingnan ko si Pastor Jane. Baka mami, may balitaan ako, sumabog yung mga tangke ng gasol doon. Mabalitaan ko si Pastor Jane, tostado na. Maraming kalilipat, parang walang mangyayari, maraming humahamak. Pero bakit nandito pa rin? Kasi yung paglilingkod na tanggap natin, kahit demonyo, hindi kayang ibaksa. Alam nyo ba na hindi kayo kayang talunin ng demonyo? Malibang ayaw nyo manalo. His kingdom that we receive will never be shaken. Ang Diyos at yung kaharian at yung paglilingkod na tinanggap natin, walang sino mang pwedeng makakatalo. Ang sabi sa Matthew 16:18, kahit ang pintuan ng Hades ay hindi magtatagumpay sa mga tinawag ng Panginoon. Even the gates of hell will never prevail. Pag sinabing gates of hell, ang ibig sabihin nun, kahit pa si Satanas at lahat ng kampon niya lumusob sa iyo, hindi kanya matatalo. Bakit? Kasi yung tinanggap mong Diyos, hindi yun natatalo. At yung paglilingkod na tinanggap mo, hindi yun magigiba. Tingnan nyo ng panahon ng Panginoon Jesus. Di ba, pinigil ang Panginoon Jesus, pinako, nahinto ba yung paglilingkod? Hindi. Nung wala na ang Panginoon, sumakit sa langit, yung mga alagad, kinukulong, pinapatay, sinusunog ng buhay, pinapakain sa liyan. Nahinto ba yung gawain? Hindi. Bakit? Walang kahit sino ang pwede makapagpahinto ng gawain ng Diyos. Pwede may pagsubok, pwede may problema, pwede mayroong pakikipagpaka, pero yung pahintuin mo yung gawain ng Diyos, hindi mo yan magagawa. Because the kingdom that we receive will never be shaken. Kaya mga anak ng Diyos, huwag tayong lalata-lata. Kaya ang tawag dyan magpakatatag kayo. Hindi pwede sa Kristiyano ng lalambot. Ang ibig ko sabihin, hindi pwede yung mainit ka ngayon, malamig ka bukas.
Dapat kagaya ng panahon, painit ng painit. Pag nahuli, El Nino ka na. Ibig sabihin, nag-aapoy ka na sa Panginoon. Napakaraming humapak sa Diyos. Yung gumawa ng Titanic, yung barkong malaki ng panahon yun. Pero hindi na yun ang pinakamalaki sa panahon natin ngayon. Noong panahon yun, malaki yun. Anong sabi nung nag-design ng Titanic, yung barko na yun? Tinanong siya, ano masasabi mo sa barko na ginawa mo? Sabi niya, kahit ang Diyos, hindi niya kayang palubugin ang barkong ito. Yun ang sabi ng gumawa ng Titanic. Even God cannot make this ship sink. Ano nangyari doon sa barko? Bumangga sa yelo. Yelo lang bumangga, hindi pa nga sa Diyos bumangga eh. Sa yelo lang, lumubog. Isang beses lang bumiyaya ang Titanic, hindi pa nakarating sa pupuntahan. Bakit? Nagmalaki sa Diyos. Sa maniwala kay Chenje, pati yung Beatles, nagyabang sa Diyos yan. Ano nangyari sa Beatles? Unti-unti ba? Mas sikat pa raw sila sa Diyos. Asa na sila ngayon? Ano naging kinahent ng mga miyembro ng Beatles? Hindi maganda. Napakaraming taong nagyabang sa Diyos. Yung tinanggap nating Diyos at yung paglilingkod na natanggap natin, walang kahit sino makakawasak yun. Pwede tayo na tayo usigin, pwede tayo magka-problema, pwede tayo mayroong pagsubok, may nagdadaanan. But at the end, you will see, tatayo pa rin ang gawain ng Panginoon. Walang pwedeng bumangga sa Diyos, mamakatay. Amen. Amen. Bakit kailangan tayong manatili sa Diyos? Bakit kailangan natin, we need to possess. To hold fast means possess, ang kinin. Hold fast means manatili. Hold fast means iditin mo na yung sarili mo. Hold fast means ikulong mo na, panatiliin mo na yung sarili mo. Diba, kung ang Diyos ang kasama ko, kami dalawa ng Diyos ang nakakulong, okay lang, bakit? Walang kulungan nakakapagkulong sa Diyos. Kaya kahit na, nung nagsimula yung gawain natin, ang Door of Faith, nung unang panahon, parang walang mararating. Sa ilalim lang ng puno nagagawain, pinagtatawanan. Minsan may pagkain, minsan walang pagkain. Pero sa tulong at biyaya ng Diyos, 50 years na tayo sa October. Ano ang ginawa ng Panginoon? Napakaganda. Kumalat ang gawain ng Panginoon, hindi lang sa Pilipinas, hanggang sa ibang bansa. At patuloy na nadadagdagan. Meron bagong bukas ngayon sa abroad, sa Poland. Pag nag-abroad kayo sa Poland, meron tayong gawain doon. Sisimula na sila magbukas. Meron tayong gawain sa Italy, kauwi lang ng manggagawa natin sa Italy nung nakaraan. Bakit? Because the kingdom that we receive will never be shaken. Kung alam ba kayo ba? Kaya, gano'n lang ako, malalagili ako sa Panginoon. Maaaring mainit tayo ngayon, pero susunod naka-jacket ka kayo. Kasi wala tayong kesa niya, kaya mainit eh. Hindi po ba? O, ngayon, parang ano. Eh, dati nga, sa may bintana yun. Diba? Sa ganda, no, kaya nakatingin sa bintana habang nagsiserve yung pastor. Walang pwedeng ano. Kaya alam niyo kung dito ako maglingkod sa Diyos, nauna na ako sa inyong matras. Nauna ako sa inyong matras. Pero hindi, napatunayan ko. Walang makakatibag sa Diyos, sa mga lingkod ng Diyos, sa mga anak ng Diyos, sa gawain ng Diyos. Pwede natin pagtawanan, kaya na pinagtatawanan, ano nangyayari sa inyo dyan? Dati, ang liit lang nung pinagdadausan na gawain, nilipat pa, palipat. Sa bilya lang eh. Sa bilya lang, parang wala rin mangyayari. May nagpagandang loob, nagbenta ng lupa. Sa kalagitnaan ng proseso, binawin. Nagawa na yung Poso Negro. May CR na. Yun nga lang, sako lang yata ang LinkedIn. Parang wala mangyayari. Binawi yung lupa. Nananahimik ako sa Maynila. Pinuntahan ako doon. Inalo. Nung tahimik ka na, ginulo ka. Nawala yung lupa. Anong ginawa natin? Bakit hindi pinagdaanan doon? Bakit? Ibinigay ko na yung Poso Negro. Sa inyo na yan, para may Poso Negro kayo.
Ano ginawa? Hinukay natin yung puso nila. Diba? Imbis na may libre na silang puso nila. May libre na silang inidoro. Hindi, kaya niya. Pagdala, hinukay natin yung puso nila. Tinanggal natin yung binaon natin bro. Tinanggal yung siya. Binuhat yung ano. Hinakatay yung kubo. Dilipat. Ano nangyari? Mas gumanda ba? Yes. Bakit? Hindi pwedeng mawasak ang gawain ng Diyos. Pwede tayo magkaroon ng pagsubok. Pwede tayo magkaroon ng problema. Pwede tayo mayroong pinagdadaanan. Pero kahit si Satanas at lahat ng kanyang kampon, hindi niya maibabaksak ang gawain ng Diyos. Palakpakan niyo naman ang Panginoon. Diba? Hindi kayo kayang ibaksak ng demonyo. Mali mo kayo yung tumayo. Hindi. O dadaan tayo sa problema, pakikipagbakat maraming mga bagay, pero kahit kailan, hindi kayo pwedeng matalo. Mali mo kayo yung manalo. Kaya, ano nangyari doon sa ano? Sa gawain sa Biblia. O di ba lalong napaganda? Mas lumaki pa yung lupa ninyo. Kapag hindi na lumaki. Di ba? Saka ko na nagkukwento sa inyo yung iba. Walang makakapagpapaksak ng gawain ng Diyos. Sa Diyos yun, hindi naman to atin eh. Kung atin to, matagal na tayo bumaksak. Kung kay Pastor Regento, baka matagal na, baka nila mabutan ng 3 taon, baksak na to. Eh, hindi sa Diyos to eh. Di ba? O kahit doon sa ano, sa pinamalayan. Dito naman yung bahay ni Pastor Mario at saka ni Pastor Bernard, parang nag-honeymoon lang, nasa isang ano. Parang ano eh, parang miss na miss ang isa't isa. Isang hakbang nasa labas na ng bahay. Isang hakbang nasa kwarto na. Isang hakbang nasa CR na. Wala pa lang CR, dahil ang CR eh, kahit saan pwede. Parang wala mangyayari. Karoon ng konting problema, ano nangyari? Lupa. Di ba? Walang makakapagpabaksak eh. Kung gusto niyong magtagumpay, hindi imposible. Mas huwag kayong aalis sa Panginoon. Huwag yung pag nagka-problema, atras na kagad. Hindi. Laban yan eh. Kaya sabi ng Biblia, kaya sabi ng Panginoon kay Pedro, ito ang katangian ninyo eh. Sige, basahin natin ito para makita nyo kung gaano kayo kakapangyarihan. Matthew 16. Tingnan nyo kung gaano kayong katindi. Ano ang ginawa ng Diyos sa inyo? 16:18. At sinabi ko sa iyo, ikaw ay Pedro. At sa ibabaw ng batong ito ay tatayo ko ang aking iglesia. At ang kapangyarihan ng kamatayan ay hindi magtatagumpay laban sa iyo. Sabi ng Panginoon kay Pedro, ikaw, Pedro, itatayo kita sa ibabaw ng bato. Ang batong tinutukoy ito ng Panginoong Jesus. Itatayo kita sa ibabaw ng batong ito. At kahit kamatayan, sa ibang salin ang sabi, kahit pintuan ng Hades, o sa babawa natin, kahit pintuan ng impyerno, hindi magtatagumpay sa iyo. Ganyan kayo. Niniwala ba kayong ganyan kayo kakapangyarihan? Na kahit yung pintuan ng Hades, walang panalo sa inyo. Eh bakit tayo talunan? Ayaw natin manalo eh. Ayaw natin patukalaan na tayo itinatag ng Diyos sa kanyang sarili para kahit si Satanas hindi mananalo sa atin. Amen? Amen? Amen. Parang hindi pa kayo nakakain ng pangsin. Bakit tayo kailangan manatili sa Diyos? Why we should hold fast? One, because He who promised is, takas nyo. Isa na lang ang problema, magtapat tayo. Pangalawa, His kingdom that we receive will never be shaken. Bakit tayo kailangan manatili sa Diyos? Una, sapagkat siya na nangako ay tapat. Pangalawa, ang kaharian na tinanggap natin ay hindi mawawasak.
Kaya tinan niyo kasi, tanongin niyo rin yung kasaysayan ng iba pang mga simbahan natin. O kaya ibang mga pastor dyan at mga kapatiran, yung nagpapasimula kayo, may mga pinagdadaanan. Kaya mag-alala, hindi lang. Pag naiiyak na kayo, sige, umiyak lang kayo. Pero sa dulo ng pag-iyak ko, sabihin nyo, umiiyak ko ngayon, pero susunod tatawa na ako. Pero hindi sira ulo. Di po ba? Alam niyo ba nung unang kami pumunta rito sa Mindoro, dala namin multicam. Kay Sister Minette pa noon tsaka sa Kaligtasan pa lang. Doon sa Pinamalayan, sa may airport. Tapos yung multicam na dala namin ay lagi nag-o-overheat. Kaya maraming dalang tubig, siguro mga 20 litro ng tubig yung sa soft drinks. Habang umaandar, pinapainom namin ng tubig yung multicam. Kasi ang multicam mahitas at overheat. Para hindi siya mag-init, merong lagay ng tubig doon sa loob ng sasakyan, may hose yun patungo doon sa radiator. Kaya pag nakikita namin tumataas ang temperature, pinapainom namin ng tubig. Kaya nagtataka yung ba, pasal napakarami nyo naman dalang tubig. Uho! Kayo lagi? Hindi. Oh. Kaya doon. At napakahirap. Noon yun. Pero paglipas ng panahon, mabuti ang Panginoon. O kung may mission kami rito nung nakaraan, o pag-uwi ko yun, may bagong sasakyan. Wala kami pambili, no? Kaya lang, Limpro. Yung pangako niya ay tapat. Sigurado. Hindi. Tutulungan kaya tayo ng Diyos? Baka. Pagka ikaw ay baka, ay wala. Lalo na kung kambing pa. Baka. Para ka kumakain lagi ng corned beef. Baka. Mabuti ang Diyos. Amen. Naway na convince ko kayo na maglingkod sa Diyos. Kasi napatunayan ko yan. Napatunayan ko yan. Kahit nga yung coaching binigay ng Panginoon nung nakaraan, 5 years ago, kasi mag-5 taon na eh. Punta lang kami sa bilihan ng sasakyan, wala naman kami pambili. Doon sa Nissan. Wala naman kami pambili, kaya lang sa pastoral lang gusto niya ng sasakyan, para kahit paano may magalit kami. Kasi lagi ako nahahatak eh. Alam niyo ba napakarami kong panahon na nahahatak sa expressway? Sisiraan ng gulong. Buti lang yung gulong na nasisira, hindi kami. Hindi kami nasiraan ng ulo, yung gulong lang na nasira. Napakarami kong karanasan na nasira yung sasakyan sa expressway. Napakarami kong karanasan, yung isang sasakyan ginamit ko, biglang nag-overheat sa expressway. Kapaso-paso ako para may ice ko, nalagyan ng tubig, mapalamig, mapaanda, para hindi makatak. Yung isang sasakyan ginamit ko, pagdating doon sa Caloocan, biglang nabutas yung gasolina, tanggal yung propeller sa ilalim, tumamar sa tangke ng crudo, nagtapon yung sa tapat ng barangay hall, takbuhan lahat ng mga tao, kala nila gasolina yung sasakyan eh. Hindi gasolina eh, kasi pwedeng mag-apoy yun eh. Takbuhan silang lahat, tapon lahat ng crudo. Kung malaman nilang crudo, tinulungan kami ng barangay, naglapit, binigyan ako ng planggana, sinahod ko lahat ng crudo. Tapos tumawag ako sa sentro, dalhan niyo ako ng alambre, tinalian ko yung propeller ko sa hanggang, pinapaanda. Tapos sinorkat ko na lang yung nilagyan ko ng hose, papunta ko sa makina. Tapos naglagay ako ng galon. Parang nakadextrose yung sasakyan nakasabit yung crudo, dire-diretso na sa makina. Parang walang mangyayari. Sabi ni Pastor Rolando, ito tayo sa yung naman matern off yung asawa ko. Sabi ko, sige. Pagpunta namin doon sa Pili, hindi na makapipinansin. Doon sa Quezon Avenue. Pwede na lang ito. Hindi kami pinapasin. Umalis na kami. Punta kami sa may Quezon. Sa may Balintawak, Nissan. Pagpunta sa, tama-tama po dating nyo. Meron pong promo ngayon. Tatawag lang po kayo ng 10,000. Pwede naman po yung sasakyan. Sabi ni Pastor Alan, sabi ko, tapo ako 10,000. 5,000 nga lang yung pera ko. Nasa ATM pa. Pwede na ko yan. May bangko po yan. I-withdraw nyo na. Sabi ko kay Pastor Alani, kukunin ba natin yan? Oo, kunin yung 5,000 mo. Katabi lang nung Nissan, yung bangko. Sabi nung ahente, pwede na po yun. Kunin po niyo yung 5,000 pag na-approve. Dagdagan nyo na lang ng 5,000. Pagkaraan isang linggo na-approve, pinapakuha na sa akin yung kotse. Wala pa akong pambayad ng susunod na buwan.
Okay, matatapos ko ng bayaran. Hanggang December na lang. Alam niyo, bakit ako naglilingkod sa Diyos? Sigurado kasi ang Diyos. At higit sa lahat, hindi tayo naglilingkod sa Diyos dahil sa pera o kaginawahan. Una sa lahat, naglilingkod tayo dahil mahal natin siya at pinapahalagahan natin yung kaligtasan na natanggap natin sa Panginoon. Amen! Amen! Alam niyo, marami pa akong gusto sabihin sa inyo, hindi ko alam kung kaya nyo tagalan. Pero yung dalawang iyon ay napakahalaga. Kaya alam niyo, sa isang maikling salita, ano ang pwede nating maisukli sa kabutihan at katapatan ng Diyos? Yamang nalaman natin na ang Diyos pala'y tapat at ang paglilingkod na tinanggap natin ay hindi matatalo. Ano dapat ang maging? Ano dapat ang maging natin? Sa isang shortcut na panalita, ano ang dapat na maging tugon natin? Magtapat tayong maglingkod sa Kanya. Amen? Magtapat tayong maglingkod sa Kanya. Huwag yung pag may problema atras na agad. Kasi sa totoo, marami rin kami pinagdaanan mahabang panahon. Pero darating yung panahon na pag ang manggay namunga na, tuloy-tuloy na yun. Taon-taon mamumunga na yun. At kung sakali mang merong problemang nangyari, nagkaroon ng El Nino, nagdagam na lang ng konting tubig, tiyaga. At huwag kang mag-alala, kung hindi masyadong marami ang bunga ngayon, susunod na taon mas marami na. Ganun lang. Huwag niyong ipatalo yung paglilingkod sa Diyos. Mga kabataan, kapatid sa Panginoon. At makikita ninyo yung kabutihan at katapatan ng Panginoon. Hinahamon ko kayo, basahin niyo yung buong Hebreo, pati yung pababa. Pag binasa niyo yung verse 2, ay yung 22, merong binabanggit yan nais kong sabihin lang. Nais ko lang magbanggit ng ilan. Kasi palagay ko sapat na yung nasabi ko. Ano dapat nating maging tugon na tapat ang Diyos at ang paglilingkod na natanggap natin sa Kanya hindi magagapi? Sabi diyan sa verse 22, let us draw near to God. Lagi tayong lumapit sa Diyos. Sa verse 22, ang sabi diyan, let us draw near. Maraming let us yan. Let us. Tayo'y lumapit sa Diyos. Diyan sa verse 23, dito sa sinasabi dito, ang sabi diyan, let us not waver. Ibig sabihin, huwag tayong mag-alinlangan. Lumapit tayo, huwag tayong mag-alinlangan. Pag binasa nyo yung Hebrews 10:24, ang mababasa nyo doon, ang sasabi naman, hamunin natin yung iba. Let us encourage others. Let us motivate others. Bakit? Kasi yung iba tinatabad na kasi pakaramdam nila wala namang mangyayari. Anong gagawin? Hindi, may mangyayari. Narinig natin yung pagtoo kanina kung paano gumawa ang Diyos sa buhay ng ating kapatid. Sa verse 25, ang sabi niya, let us not give up meeting together. Una, let us draw near. Pangalawa, let us not waver. Pangatlo, let us motivate one another. Pang-apat, let us not meeting together. Ano ibig sabihin yan? Magpakasipag tayong dumalo. Yung kasi tinatamad ng dumalo eh. Parang wala naman nangyayari. Tagal ko nang nagsisimba. Akala mo lang yun. Kaya sabi doon sa 25, basahin nyo lang ng tuloy-tuloy yan. Mababasa nyo, binabagin doon. Kaya tayo, let us, ang sabi sa English. Kaya tayo, dumalo. Kaya tayo lumapit sa Panginoon. Kaya tayo huwag mag-alinlangan. Kaya tayo, hamunin natin iba natin mga kapatid. Kaya tayo, magsipag tayong dumalo. Pagdating dito sa verse 25, ang sabi niya, kaya tayo, magpalakasan. Sa Hebrews 12:1, mababasa diyan, kaya tayo, alisin natin yung humahadlang. At doon sa Hebrews 12:1, sinasabi doon, kaya tayo ay maging matyaga. At doon sa Hebrews 12:2, kaya sabi doon, kaya tayo, ituon natin ang paningin kay Jesus. At sa Hebrews 12:28, kaya tayo ay magpasalamat sa Diyos. Mga kapatid,
purihin ang pangalan ng Diyos. Hindi ko pinagsisihan na naglingkod ako sa Kanya. Ang palagi kong ginagawa ay panghawakan yung pangako ng Panginoon. Kasi pag pinanghawakan niyo yung pangako ng Panginoon, kahit ano mang dumaan sa inyong problema, minsan hindi nyo maintindihan bakit ako. Ang kanta nyo na ay hindi na pangako niyo yung panghahawakan. Ang kanta nyo na, bakit? Parang si Eva Eugenio na kayo. Bakit? Pag ang kanta nyo ay bakit na, bakit ganito nangyari sa akin? Dapat ganito, bakit ganito, bakit ganyan, bakit ganito? Alam nyo, pagka nagsimula tayo lumapit sa Diyos ng tama, kagaya na nangyari kay Job, nawala lahat ng kabuhayan niya, nabatay lahat ng anak niya, nagkasakit pa siya ng malala. Pero anong ginawa niya? Lumapit siya sa Diyos na nagtiwala. Anong sabi ni Job? Kahit patayin ako ng Diyos, magtitiwala rin ako sa Kanya. Yun ang sabi ni Job. Though He slay me, still I trust Him. Bakit? Kasi, ulit natin, tapat ang nangako sa atin. Pangalawa, ang ating Diyos ay hindi matitibay. Ang ating paglilingkod ay hindi matitibay. Na kahit pinto ng Hades, kahit mga demonyo, hindi magtatagipay sa atin. Oo, dala ka sa problema, sa pagsubok, sa pakikipagpaka, pero manatili ka lang at makikita mo yung gagawin ng Panginoon. Amen! Palakpakan natin ang Panginoon. Kaya natin ko ngayon. Awitin natin yung awit na pangako ni aking panghahawakan. Sino sa inyo may mga problemang pinagdadaanan? Sino sa inyo may tagumpay ng naranasan? Ito, may mga nangyari sa buhay nyo na parang may tanong, bakit kaya nangyari sa akin? May mangyayari pa kaya sa buhay ko? Saan kaya ako makakarating? Sino sa inyo yung maraming tanong? Huwag kayong umalis sa Diyos. At minsan isang araw may intindihan nyo bakit yung dinaanan ninyo. At makikita ninyo pagtatagumpay kayo ng Panginoon. Bakit ko nasabi yan? Narinig natin sa church history kanina. Narinig natin sa pabuto. Naranasan mo rin sa buhay. At in 15 years, dati ang gawain lang natin sa kaligtasan. After 15 years, sa pagsisikap, sa pagtulong ng Diyos, at sa pagsisikap ng gawain sa kaligtasan, at ng gawain dito, kumalan tayo ng kumalan. Bakit? Hindi kasi totoo na walang mangyayari pag nagluto sa Diyos. Ang walang mangyayari na mabuti ay pag hindi ka naglingkod sa Panginoon. Hinahamon ko kayo sa pangalan ng Diyos. Kaya ganito ang tema ninyo kasi may mga sitwasyon kayo. Pero kapit lang sa Panginoon. Huwag kayong aalis sa kamay ng Diyos. Sa mga hinaharap nila, daan na kayong mga sitwasyon. Pero lalo kayong magsipag na dumalo. Kaya pag binasa niyo yung Hebrews 10:25 na sabi, at huwag niyong pababayaan ang pagtitimpo ng isa't isa na inuugali ng iba. Ugali kasi na iba, pag may problema, huwag dadalo. Kaya sabi doon, magpakatatag kayo, verse 23. Verse 25, magpakasipag kayo sa pagdalo. Lalong malapit na dumating ang Panginoon. Huwag niyong gagayahin yung iba. Pag maraming problema, hindi nagsisimba. Kayo hindi. Pag maraming problema, lalo kayong magsimba. Pag wala ng problema, lalo yung doble ng magsimba. At makikita niyo yung kakawin ng Panginoon. Kung merong mga katanungan sa isip ninyo, bakit nangyari sa akin ito, bakit ito pinagdadaanan ko, ang sunod kong gawin ay, Panginoon, hindi ko naiintindihan yung ibang bagay, pero lumalapit ako sa inyo, magtitiwala ako sa inyo, alam ko, hindi niyo ako pababayaan. Pwede ako magkaroon ng problema, pwede ako magkaroon ng pagsubok, pwede ako may pinagdadaanan, pero alam ko, malalampasan ko ito. Pero alam ko, magtatagumpay ako. Unti-unti, tulungan ninyo ako, at makikita niyo yung kakawin ng Panginoon. Bakit tayo kailangang manatili sa Kanya? Ulitin ko, kasi tapat yung nangako sa atin. Ibig sabihin, merong pagdadaanan, pero tapat siya. Pangalawa, yung tinanggap nating Diyos, at yung paglilingkod na tinanggap natin, hindi yan pwedeng mag-iba. Walang demonyo makakasira niyan. Ang pwede mo lang maranasan, pagsubok, pakikipagpaka, mga katanungan. Pero pag nanatili ka sa Panginoon, magtatagumpay ka. Kung tinulungan ng Diyos yung mga tao sa Biblia, tutulungan niya tayo.
Kung tinulungan kami ng Diyos, tutulungan din kayo ng Diyos. Kailangan lang, huwag tayong mag-alinlangan. Bakit? Ang sabi ko sa inyo kanina, ano kabuuan ng sermon natin? Because in Him, we are sure. Kasi sa Kanya, tiyak tayo. Amen? Sabihin natin yan, pangako niyo yung aking panghahawakan. At kung ano man ang inyong pinagdadaanan, magtiwala kayo sa Panginoon. Sabihin niyo, Panginoon, simula ngayon, gagalingan ko ang paglilingkod, pagpuputihin ko, dodoblihin ko. Kasi alam ko, mabuti kayo. Pangako niyo'y aking panghahawakan. Pangako niyo ang tangi kong sandigan. Pangako niyo'y tapat, magpakailanman ako ay diiwan o papabayaan man. Pangako niyo'y aking panghahawakan. Pangako niyo'y aking panghahawakan. Pangako niyo ang tangi kong sandigan. Pangako niyo'y tapat, magpakailanman ako ay diiwan o papabayaan man. Pangako niyo'y aking panghahawakan. Minsan pa, pangako niyo'y aking panghahawakan. Pangako niyo ang tangi kong sandigan. Pangako niyo'y tapat, magpakailanman ako ay diiwan o papabayaan. Pangako niyo'y aking panghahawakan. Pakinig kayo mga kapatid. Hindi tayo pwedeng iwanan ng Diyos. Nung makasalanan nga tayo, bumaba siya eh. E di lalo na ngayon, tumanggap na tayo sa Kanya. Hindi niya kayo pwedeng iwanan. Hindi niya kayo pwedeng iwanan. At simula ngayon, ang kinin niyo sa pananampalataya. Huwag kayong pumayag na kayo'y talunan. Huwag kayong pumayag na hindi kayo nagtatagumpay. Huwag kayong pumayag na ganyan lang yung buhay ninyo. Ang sabihin niyo, Panginoon, pagtatapat ako sa inyo, paglilingkuran ko kayo, at naniniwala ako, kung mahirap ang sitwasyon ko ngayon, magiging maginhawa ito. Kaya magtatapat ako. Pagbubutihin kong maglingkod sa inyo. Hindi pwedeng talikuran ng Diyos yung nagtatapat sa Kanya. Aawitin natin to ng ilang awit, 3 ulit. At pagkatapos kung meron kayong problema, meron kayong sitwasyon, magpe-pray ako. Basta manatili lang kayong tapat sa pangako ng Diyos. Hold fast. Gawin yung kayamanan yung maglingkod. Gawin yung kayamanan yung magsimba. Gawin yung kayamanan yung paglingkuran ng lubos ang Diyos. At ikulong niyo yung sarili niyo sa paninindigan na yan. Gawin yung kayamanan yan. At makikita niyo yung gagawin ng Panginoon. Minsan pa, pangako niyo'y aking panghahawakan. Pangako niyo ang tangi kong sandigan. Pangako niyo'y tapat, magpakailanman ako ay diiwan.
niyo yung kamay niyo sa Panginoon. Lalapit tayo sa Diyos na tapat. Lalapit tayo sa Diyos na hindi matitibag. Lalapit tayo sa Diyos na tumawag sa atin. Hallelujah. Panginoon, maraming salamat sa inyo. Napatunayan namin na hindi kami nalugi at hindi kami nagkamali na maglingkod sa inyo. Sapagkat nakita namin sa nakalipas namin 5 taon ang inyong kabutihan at ang inyong katapatan. May panahong lumuluha kami, may panahong nahihirapan kami, may panahong nasasaktan kami, pero kahit kailan, hindi nyo kami iniwanan. Kahit kailan, hindi nyo kami pinabayaan. Kasi kayo na nangako ay tapat at walang kahit sino na makakawasak ng inyong gawain. Nagpapasalamat kami na kilala namin kayo. Ama, tinataas ko po, Panginoon, ang gawain ito. And I pray and I declare sa kahariang hindi mawawasak sa Diyos na makapangyarihan sa lahat. I pray for enlargement of territory simula sa araw na ito. I pray for numerical growth and I pray for spiritual growth. I pray for financial growth. I pray for restoration of relationship in the name of Jesus. I pray for signs and wonders. I pray for healings and miracles. At Ama, tinataas ko sa oras na ito, sino mang mayroong problema, may mga sitwasyon, may mga katanungan, tulungan po na silang magtapat sa inyo. At huwag mag-alinlangan to hold fast, magpakatatag, sapagkat matutunayan nyo hindi sila nagkamali. Amen. Yung may mga katanungan sa kalang kaisipan, Father God, I pray for your touch, I pray for your presence, I pray for direction, I pray for knowledge, I pray for wisdom. Tulungan po niyo sila, Panginoon. Sino man yung may mga pinagdadaan at maraming katanungan sa buhay, hinihiling ko po ang pagkilos niyo at paggawa niyo sa kanila. Abutin po niyo sila. Abutin po niyo sila. Tulungan niyo po sila sa kanilang mga pinagdadaanan. At salamat sapagkat sinabi niyo na kahit ang pintuan ng Hades ay hindi magtatagumpay sa inyong mga anak. Salamat po, Panginoon, sa oras na ito. Nawa ang mensahe nito ituloy mo sa puso ng bawat isa sa amin na hindi kami nagkamali na naglingkod sa inyo. Yung may mga pagdadaanan, Lord, sa panahon ng kanilang pag-iisa, yakapin niyo sila, alawin niyo sila. Nadalain ko rin po, Panginoon, sino man dito yung may problema na nag-aalala sa kanyang mga pangangailangang pinansyal araw-araw, na hindi niya alam kung saan kukunin sa manggagaling ang pera, mga panggastos. Hiniling ko, gumawa kayo ng himala sa kanyang buhay. Nalalaman niyo kung sino yun, Panginoon, na merong matinding isipin sa kanyang mga gastusin sa pang-araw-araw, paano makakasurvive. Bigyan niyo po siya ng talino, ng karunungan kung anong dapat gawin, at gumawa po kayo ng himala sa kanyang buhay. Salamat po, Ama, nawa mga salitang ito ay tumunos sa puso ng bawat isa. At salamat sa pagkat kayong aming Panginoon, Diyos na hindi nagbabago, nagkukulang man o nagpapabaya. Ang inyong biyaya sa lahat ng pastor, magagawa at mananampalataya ay sumagana sa kanila sa pangalan ni Jesus. Amen.